Marami po ang nabigla sa larong ito. Bakit? Magkalaban po ang world number 1 na si Magnus Carlsen at world number 2 na si Hikaru Nakamura dito po sa Champion Chess Tour Chess.com Classic 2025 finals po ng winners bracket. Alam niyo kung ano nangyari? Ito tabla po yung game number 1, tabla yung game number 2, pero nanalo si Magnus sa game number 3. So, ibig sabihin, ito pong game number 4, kailangan manalo ni Hikaru para mapunta sila sa Armageddon. Kasi unahan na to maka 2.5 pataas eh. Si Magnus naman tabla lang kailangan. Anong nangyari? Makikita nyo po yung kabigla-biglang pangyayari. Eto, tuloy na po natin yung analysis. Puti po si Hikaru nag-knight F3 na sinagot ng knight F6, tapos nag-G3 si Hikaru na sinagot naman ng B6 ni Magnus Carlsen. Yan po yung ready opening King's Indian attack. Ito naman si Magnus, magpiapiancheto sa may queen side. Sinagot po yan ng Bishop G2, nag-Bishop B7 nga, and then D3 lang. Pagka D3, nag-C5 si Magnus na sinagot ng E4. Abay, sinara agad, no? Pagka E4 po, nag-D6 naman si Magnus. Tumira naman po ng castling. And then G6, double piancheto ang gagawin ni Magnus. Pagkatira po ng G6, Knight G5 ang ginawa ni Hikaru. Medyo nakakabigla po yan kasi napakaaga pong tirada niyan. Napakaaga. Pero ang aking pong palagay, baka ang gusto niya lang po is itulak yung pawn. Tingin ko yun ang gusto niyang gawin. Anyway, ang ginawa H6, syempre mag-isa lang yan pauwiin. Knight H3, pagka Knight C6, F4, yun na nga. So, binubuksan lang po yung F-file para maitulak yung pawn. Ngayon, dito po, Magnus Carlsen tumira po ng isang novelty. Ang ginawa po kasi before is Bishop G7. Meron pong nagtira din ng Queen C7. Parang Sicilian Dragon setup lang si Magnus. So, pero, ang ginawa niya ay kakaiba pong E6 agad. So, pagka E6 novelty po yan, maaring para saan ba yan? Pre-event ba ito? Yan ata ginagawa niya. Baka pagkatulak, capture, tapos tulak. Anyway, ang ginawa ni Hikaru, dahil baka may ganun gagawin, nag-C3. Intending to go D4, na sinagot ng Bishop G7. Nag-Queen E2 naman. Aba, hindi nag-D4 agad. Queen E2 muna. So, develop the queen lang na pagkatapos mag-castling, nag-G4. Agresibo Pagka G4, nag-B5, nag-G5. Umaatake sa king side si Hikaru. Napatakbo yung kabayo, kinapture po yung pawn. And then pagka Bishop takes H6, syempre babawiin, nag-Queen G4. Mali pa nga daw po yung Queen G4 Ibalik ko lang, no? Knight D2 develop na lang daw po tuloy-tuloy. Ang Queen G4 po kasi may idea po yan na F5. Pero for some reason mali. Ang ginawa po is nag-B4. Ayan. Kaya pala mali ito. Wala daw silbi yan pagkatira nito. Okay, yan daw po ang gagawin. Anyway, nag-B4 si Magnus na sinagot ng Queen lang sa may G3. Umatras lang. Bakit? Iniiwasan yung tempo. Iniiwasan siguro yung tempo. Ay, iniiwasan yung example, nandito queen mo, F5 ka, capture, takes, tapos may ganon. I'm not sure. Pero pagka Queen G3 po, tinex po yung pawn, nabinawi lang ng pawn. Bishop A6, hitting the pawn, na dinevelop yung kabayo kasi may depensa naman na Reyna. Nag-Queen A5, hitting the pawn on C3 na dinepensa ng Bishop B2 na mali daw. Bakit po mali? Kasi meron pala dyan Queen B6, threatening the pawn at may idea later on natulak. Talaga. Kumbaga, ang gagawin po is, kuwari, eto, dinepensahan mo. May Bishop takes D3 po yan. Kasi pagka takes mo ganun, may tulak. Ayan, yan yung ibig kong sabihin. Pinakita ko na. Okay? So, pagka Bishop po sa B2, ang ginawa, Queen B5 na mali. Uy, hindi nakita yung Queen B6. So, ano bang idea ng Queen B5? Threat ito, threat din ito. Kaso, sinagot lang po yan ni Hikaru ng Knight C4. At pagka Knight C4, nadipensaan ito, hindi maitulak yung pawn kasi kakainin. Di ba? Okay? Kaya ang ginawa po niyan, nag-Knight A5. Pinapalit. So, napilitan po yung kainin. And then, ang kinapture, yung B2. Pagka-take sa B2, nag-C4 lang. Tumira po ng E5 na sinagot lang ng
5. Aba, may pressure po dito binibigay, no? Na sinagot naman ng queen lang sa may dito, hitting the knight, na kinapture lang yung pawn sa G6. Pagka takes, kinapture ang pawn sa G6 pa rin. 1 pawn up si Hikaru, napaiwas yung king, and then knight sa may C3 or B3. Ngayon, according sa engine evaluation, this is better for black, no? Ang tira daw po, check ka dito, tapos saka mo to kainin. Yun lang. So, mababawi mo yung pawn, tapos weak po yung ibang pawn, yun ang mangyayari. Pero ang ginawa ni Magnus, Queen E3. Pagka Queen E3, naging H1. And then, nag-Rook G8. Aba, inatake yung Reyna, napatakbo. At ito, Rook takes G2 si Magnus. Grabe yan, nag-sacrifice lang ng tore. Siyempre, kakainin mo yan. Alam mo, hindi mo kainin yan. Sinundot yan ng Rook G8. At pagka King H1, ito na. Medyo quality down, pero yung mga bishop nakakatakot Pero lang dito, na naharangan kasi siya No? Kailangan lumipat pa yan dito and then maka-attacking ganon. Anyway, ang ginawa na nga, nag-bishop C8. Pagka bishop C8, nag-rook F3, good move si Hikaru. Only way to continue para buhay pa na tumakbo lang sa Queen E2 and then Rook G5, another excellent move by Hikaru. Only way, only move to continue, no? Ang pinaka gusto niya, ma-endgame natin at pag na-endgame natin, materially up ako. Example, kinapture mo yan, magte-takes lang na ganun. Pero si Magnus, may nakitang napakagandang tira. Bishop G4 na kung saan naparesign si Hikaru. Kasi hindi po pwede kainin ng Tori yan, may capture, don't check. Matatakpan yung queen na nakadepense. No? Pero alam nyo ba, ang bagay na nakakapagtaka dito, bakit nag-resign si Hikaru? Winning siya. Grabe ka winning. Tingnan niyo yung bar. Namumuti ang bar. Kasi may tirada si Hikaru dito, may 3 minutes pa siya, na na-miss niya na supposed to be completely winning agad. Eto po, yung simpleng Rook G3 lang. Hindi pwedeng tikman yung Reyna kasi mati. Ang matindi, paano mo to didepensahan? At yan po ay Tagilitsky na daw. Ang pinakatira na nga lang daw po, ibigay mo na yung Reyna mo O para magka-rook takes, tapos takes kang ganon. O di, hindi ka namate ka. So, losing ito kasi quality down po ito. So, kahit rook F2 na lang, it's already winning. Grabe. Niresign nyo ni Hikaru. Balik natin yan. No? Niresign niya. Na-miss niya rook G3. Wow. Tuto sana kung nakita niya rook G3 tapos sa labada. Pero niresign niya kahit may 3 minutes pa siya. Tawa na lang si Magnus. Tawa din si Hikaru. So nangyayari talaga ito. Yung ganitong pangyayari kahit sa top level. That's world number 2 as of the moment. Pero hindi niya nakita yan. Wow. Anyway, champion si Magnus sa winner's bracket. Ipakita ko lang po yung nangyari sa bracketing, no? Ito po yung 16 players winner's bracket. Pakita ko po kung ano nangyari, paano napunta ng finals. So si Magnus, tinalo si Duda. Si MBL, tinalo si Fabi. Noderbeck, tinalo sila sa Big. Si Wei, tinalo si Vladislav. Hikaru, tinalo si Lebon. Ding Liren, tinalo si Prague. Gukesh, natalo kay Fedosiv. At Nepo, tinalo niya po si Arjun Erigaisi. Ayan. So si Nepo po ay tinalo si Fedosiv. Tapos si Hikaru, tinalo si Ding Liren. Noderbeck, tinalo si Wei. Magnus, tinalo po si MBL. Ito matindi, 3-0. 3-0. At ang nangyari po sa semifinals ng winner's bracket, ito, si Magnus, tinalo niya po si Noderbeck. Tapos Hikaru, tinalo si Nepo. Kaya sila po nagtagpo sa finals. At sa finals, nga po ang score 3-1. Supposed to be 2-2 yan. Kaya na nag-resign si Hikaru. Ngayon, champion sa winner's bracket si Magnus. Anong mangyayari? Sa loser's bracket po, eto pa yung mga buhay. So si Noderbeck kalaban si Fedosiv, si Nepo kalaban si MBL. So yung mananalo po dito sa semifinals ng loser's bracket, makakalaban po sa final si Hikaru.
At kung sino mananalo sa kanila, makakalaban si Magnus sa Grand Finals na kung saan twice to beat advantage si Magnus. Yun po ang kabuang pangyayari. Anyway, muli ito po yung Coach Pini Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita po. God bless. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye po. Salamat. That little mouse, 'cause I'm an albatross.